Are you kidding? Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang bulalas ni Jen, ang best friend ni Kendra. Bankrupt na ang kabuhayan ninyo? At baon pa kayo sa utang? Paano nangyari yun? Hindi napigil ni Kendra ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi ko rin alam kung ano pala ang nangyari. Ang masakit pa, may prostate cancer si Lolo at kailangang may paggamot. Ang impormasyong iyon ay nagmula sa personal nurse ng kanyang abuelo na si Lolo Leopoldo. Ang pagbagsak ng kanilang kabuhayan ay nalaman niya kaharap si Atty. De Guzman kaninang umaga lang. Naaawang nilapitan at kinabig siya ni Jen. Ano ngayon ang balak mong gawin? Muli siyang humagulgol. Pasan niya ang matinding guilt. Nasa isip niya ang hitsura ng abuelo niya. Madalas pa naman niya itong tuksuhin na bag of bones. Iyon pala ay talagang may dahilan kung bakit napakabilis ng pagbagsak ng katawan nito. At sinisisi niya ang sarili sa lahat ng nangyayari. Kasalanan niya. He was a pain in the ass. A shopaholic and party-goer, a one-day millionaire. Lahat ng magustuhan ay nakukuha niya. Bill mo ko, ang paborito niyang salita sa abuelo sa araw-araw. Pwede na ngang tawaging butik ang silid niya. Ang right wing ng mansion ay 3 bedrooms na tinanggalan ng dibisyon para mapag-isa. At pawang signature items ang kinahuhumalingan niya. Karamihan sa mga iyon ay sa online shopping sites sa abroad pa niya binili. May pagkakataon na tinikis na siya ng abuelo upang turuan ng leksyon. Ipinakancel nito ang credit cards niya at bilang ganti, mahigit 1 buwan siyang naglayas. Sa Baguio siya nagtago. Umupa ito ng private detective at ganoon na lang ang galit nito dahil nagkunwari siyang pakakasal sa anak ng kumpare nito sa bayang iyon. He was only 18 then. Ang sumatotal, balik siya sa poder nito at sa dati niyang lifestyle. Hindi naman masasabing nagkulang sa pangaral sa kanya ang abuelo. Ilang beses na rin siya nitong pinahawak ng kapital para sa maliit na negosyo nang makatapos siya ng kolehiyo to give her a chance to prove herself. Pero sinadya pa niyang lustayin ang pera. Dinadaan niya sa pa-cute at paglalambing ang matanda. Minsan nga ay nasabi nito na siya di umano ang papatay dito sa konsumisyon, but it was because she believed then that he had enough money to sustain her caprices. Gayong ang totoo, isang arcade na may 50 stalls na paupahan, maliit na farm sa Batangas at ang mansion na tinitirhan nila sa Caloocan lamang ang alam niyang pag-aari ng abuelo. Dugo at pawis ang puhunan doon ng matanda at gayon din ang kanyang namayapang mga magulang. Halos sa maliit na opisina sa Morgan Arcade na nga ito tumitira, bagay na lihim na ipinagre-rebelde ni Kendra. He had been too consumed by his obligations. Halos mamalimos siya rito ng atensyon at pagmamahal. At hindi lingid dito na walang pakundangang pag-shopping ang ginawa niyang pampuno sa kakulangan nito sa kanya. Minsan tuloy iniisip niyang baka hanggang ngayon ay hindi pa siya lubusang napapatawad nito sa pagkamatay ng mga magulang niya. Kinupkup man kasi siya nito, napakalamig naman nito sa kanya. Ang papa niya na si Gregor ay civil engineer at nag-iisang anak ng kanyang abuelo. Ang kanyang ina na si Carla ay isang certified public accountant. 9 years old siya nang masawi sa isang freak car accident ang mga ito. Nagmaktol siya at pinilit ang mga ito na bilhin ora mismo ang isang jewelry box na nakita niya sa mall. Dahil nilalagnat siya noon, naiwan siya sa bahay. Iyon ang dahilan kaya hindi siya napasama sa naturang trahedya. Hanggang sa ilibing ang mga ito ay hindi siya kinausap ng abuelo. Ilang buwan din ang lumipas bago siya kinausap nito. Ang mga magulang naman ng kanyang mama, sina Concha at Hernan, pagkalibing sa kanyang ina ay bumalik na sa Amerika. Pakiramdam niya maging ang mga ito ay siya ang sinisisi sa nangyari. Tanging ang lolo Leopoldo niya ang naiwan para sa kanya. Sa edad na 23, walang alam gawin si Kendra kahit simpleng trabaho sa bahay. Iresponsable siya sa halos lahat ng bagay.
Kung may naibigay man siyang konsolasyon sa matanda, iyon ay ang pagiging masipag niya sa pag-aaral at consistent honor student. Tapos siya ng kursong Business Management. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas, inumit niya ang susi ng pajero ng abuelo at hindi sinasadyang naibangga niya iyon. Wasak ang hood ng sasakyan. Pero nang komprontahin siya nito ay pabalang pa siyang sumagot. Nang gabing iyon ay nakitulog siya kina Jen. At nang sumunod na araw ay nagpabook siya at nagbakasyon grande sa Macau. Mula nang mapunta siya sa poder ng abuelo ay hindi na niya mabilang ang sakit ng ulo na ibinigay niya rito. Katulad ngayon, umaga pa siya umalis ng mansion at hanggang ngayong alas 10 na ng gabi ay nasa bahay pa siya ng kaibigang si Jen. Umalis siya dala ng pagkabigla pagkatapos nilang mag-usap ng formal ng abuelo tungkol sa estado ng kabuhayan nila. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Sabi niya na hinagod ang noon nang kumalas sa pagkakayakap sa kaibigan. Gusto kitang tulungan pero pareho lang tayo. Umaasa lang din ako sa parents ko. Naluluhang wika nito. Matagal na nakatulala sa kawalan si Kendra. Tagusan ang tingin. Napapailing na napabuntong hininga na lamang si Jen. Dito ka na kaya matulog? Alok ni Jen sa kanya. Malalim na ang gabi, baka kung mapano ka pa sa daan. Tatawagan ko na lang ang lolo mo at ipapaalam ko na rito ka. Anito. Noon lang niya naalala ang oras. Malalim na nga pala ang gabi. Dahil wala sa sarili ay naubos ang oras niya sa paglalakad sa mall at pagtambay sa coffee shop bago siya pumunta kina Jen. Naroon ito sa bagong bukas nitong flower shop nang dumating siya sa bahay ng mga ito. Umuwi na lang ito roon dahil naroon siya. Kumpara sa kanya, marunong na itong kumita ng pera kahit papano. Hindi niya sinadya doon ang kaibigan dahil baka doon siya magngangawa. Maraming tauhan doon, hindi pa man nahihiya na siyang makaabala. Umiling siya sa kabumuntong hininga. Huwag na, magta-taxi na lang ako pa uwi. Alam naman ni Lolo na dito lang ako sa inyo nagpupunta kapag ganitong ginagabi ako. Malamang ay tulog na iyon pagdating ko sa bahay. Sinamsam niya ang bag sa kalapit na couch at tumayo na. Thanks for everything, Jen. Pilit ang ngiti na nakipagbeso siya sa kaibigan. Pasado alas 11 na nang makarating siya sa bahay. Gaya ng inaasahan, maid ang nagbukas sa kanya ng gate. At laking gulat niya nang madatnan sa sala ang kanyang abuelo na kausap ang isang lalaki at tila sadyang hinihintay siya. Nagmano siya sa matanda. Saka tinignan ng diretso ang kaharap nito. Bahagya na niyang napigil ang pagsinghap ng malakas. Nakatitig din sa kanya ng mataman ang gwapong lalaki. Sa tansya niya ay hindi nalalayo sa kanya ang edad nito. Lethal and dangerous. Ganoon ito kung makatingin. Parang hindi ito marunong umiti. His facial features was perfect. Huwag lang isasali ang pagtitig nito na parang tiger. From the deep and mesmerizing eyes to the perfect nose and full lips na sa simpleng pagdaan pa lamang doon ng kanyang mga mata ay nakapag-iisip na siya ng kung ano-anong kabalbalan. His aura radiated arrogance and power. Kahit nakaupo ay natitiyak niyang matangkad ito. Sa katunayan, hindi sumapat ang sukat ng sofa sa haba ng mga binti nito. He had the broadest shoulders she had ever seen. Napasinghap si Kendra nang mag-flush sa mga mata niya ang mapuputi at pantay-pantay na ngipin ng lalaki. Nanunuya ang ngiti nito. Tumikhim ang kanyang abuelo. Napalingon siya rito. Iha, I'd like you to meet Isaac. Apo, siya ang matalik kong kaibigan. Nang lingunin niya ang lalaki ay magkalapat na uli ang mga labi nito. He's here for something, dagdag ng matanda. Bumaling uli siya sa abuelo. Mayroong kung ano sa tono nito na nagpaalarma sa kanya at dapat lang siyang mag-alala dahil kailanman ay hindi nagpuyat ang abuelo sa paghihintay sa kanya. Ano po yun, Lolo? May problema po ba? Tanong niya. Narito si Isaac para sunduin ka. Para iyong bomba na sumabog sa harap niya. Susunduin? Bakit po? Nanginginig ang mga labi niya habang nagsasalita. Hindi lingid sa iyo ang sitwasyon ng kabuhayan natin ngayon.
We've lost everything. At may pagkakautang pa ako sa iba kong business associates. Si Don Ramon, ang lolo ni Isaac, ang sumalo sa lahat, maging sa nakatakda kong pagpapagamot sa Amerika. And to pay them back, you have to work for him. Pakiramdam ni Kendra ay tinakasan siya ng lakas sa narinig. Aalis siya sa poder ng abuelo at magtatrabaho siya sa ibang tao? Lolo, wala po bang ibang paraan? Sa pagkabigla niya ay si Isaac ang sumagot. There is. Anito sa matigas at malamig na tinig. Marry a rich businessman. Or the son of corrupt government official. Like Dawson. O mang-hold up ka ng bangko to cover your debts. She could swear that was the beautiful voice she had ever heard. Baritono ang boses nito, pero pinaka-offensive din na narinig niya sa tanang buhay niya. Si Dawson ang barkada niya sa Baguio na anak ng politician na kinasabot niya na kunwaring pakakasalan para konsumihin ang kanyang abuelo 5 years ago. Pero totoo ang tinuran ni Isaac. Corrupt official ang daddy ni Dawson na isang congressman. Sa katunayan, nakakulong pa rin hanggang ngayon ang dating congressman na si Gaudencio Romeros sa salang graft and corruption. Naniningkit ang mga mata na nilingon ni Kendra si Isaac. Hindi pa siya kailanman na insulto ng ganoon noon. Napakarami mo naman yatang alam tungkol sa akin. Yan ba ang tubo sa pagtulong ninyo sa amin? You could say that. Walang anumang sabi nito. Bahagya pa itong umayos ng upo sa sofa, making himself more comfortable. Sa katunayan, naghintay ako sa iyo halos kalahating araw. Just to make sure na hindi maaantala ang profit ko. I even managed not to have my supper until you came. Nanunumbat na dugtong nito. Bilis ng umaksyon ang kanyang abuelo. Marahan itong nagutos sa nurse na sabihan ang mga kawaksi na ihanda na ang mesa. Naikuyom ni Kendra ang mga kamay niya. Hindi siya sanay sa word war at natitiyak niyang kakain siya ng alikabok sa negosyanteng ito kaya ang abuelo ang binalingan niya. Lolo, marami po akong naitabing alahas sa bangko. Honestly, doon napunta ang mga investment ninyo noon sa akin para magtayo ng negosyo. They're worth millions. Do you think kung mangungutang kayo sa partido ni Mama sa abroad plus my savings ay hindi pa rin sasapat na pambayad utang? I can do something. Pakiusapan niyo lang ang negosyanteng ito na bigyan tayo ng kaunting panahon. Ang mga binanggit niya ay pawang lihim sa kanyang abuelo. Halatang nagulat ang matanda. Bakit may kaugnayan ka na ba sa kanila? Through social networks, yes. I have been keeping in touch with them for 3 years now, and they've promised to help me. May pagmamalaking turan niya. Hindi. Matigas sa tugon ng kanyang abuelo. Nang talikuran ka nila noon, pinutol na nila ang kaugnayan nila sa atin. I can't accept anything from them. Besides, hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang ko kay Ramon. There's no other way but this. Kung sakali, ano po bang magiging trabaho ko sa kanila? Naisip niyang itanong. Bakasyonista lang sa bansa si Isaac. You have to accompany him in whatever recreation he is planning to do while he is in the country. Hindi ko ba talaga pwedeng malaman kung magkano ang utang natin sa kanila? Baka may magawa akong paraan. Si Isaac ang sumagot. Kung babayaran mo bilang PA ko, you'll have to live 1,000 times. Sa sahod na tinatanggap ng Pangulo ng Pilipinas at kailangan mong mag-reincarnate ng ilang daang beses para sa interest. Nashock siya sa sinabi ng lalaki. Nagkabuhol-buhol ang mental calculator niya sa problem solving na binigay nito. For the first time, naranasan niyang maging speechless sa sobrang inis. Napakayabang talaga ng lalaking ito. Nakahanda na po ang hapunan, ma'am, sir. Magalang na wika ng isang kawaksi na lumapit sa kanila. Tumikhim ng malakas ang kanyang abuelo. Nagsusukatan pa rin sila ni Isaac ng tingin. Naunang tumayo si Isaac. Midnight supper, I suppose. Sabi pa nito. Inayos ang kurbada at inunat ang suit. Kung mga bata lang sila, sinipa na ni Kendra sa pang-upo ang lalaking ito. He towered over her, kaya alanganin kung sa batong ito titirahin. Sa tansya niya ay higit sa 6 feet ang taas nito kumpara sa taas niyang 5'4". Dahil sa inis, lumalabas ang childish thoughts niya.
Pinandilatan niya ito nang makalampas sa tapat niya. Napahiya naman siya sa kanyang abuelo nang makita niyang nakatingin ito sa kanya. Napailing ang matanda. Sa harap ng hapag ay hindi maawat ni Kendra ang kinikimkim na galit. Gusto niyang matapos na ngayon din ang usapan. Para kasing hindi niya malunok ang pagkain sa kaiisip kung kailan siya mapupunta sa puder ng mayabang na amo. Kailan ako magsisimulang magtrabaho, Lolo? Baling niya sa abuelo. Bukas na bukas din. Nasamid siya sa kinakain at tumalsik ang steak na hiniwa niya. Bakit? May taning na ba ang buhay ng antipatikong lalaking ito at napakahalaga ng lahat ng araw? Ngisi ang isinagot sa kanya ni Isaac nang lingunin niya ito habang umiinom siya ng tubig. At humirit pa ito ng pang-aasar. Pulutin mo yung steak. Wala niyan sa bukid. Vegetarian ako, Miss Morgan. And since I heard that you only eat meat, baka mamiss mo yan kapag kasama na kita. Wala siyang maapuhap na salita upang gantihan ito. Ganoon talaga siya kapag nagagalit. Ang panlalaki ng mga mata niya ang nagsasabing apektado siya ng sobra sa atake nito. Tikhim ng kanyang abuelo ang minsan pang bumasag ng tensyon sa paligid. Bumalik na lamang siya sa pagkain at hindi na uli nagsalita. Tama si Isaac. Iyon na ang huling araw ng masasayang sandali niya. Sa ipinakikita nito ngayon, ano nga kayang buhay sa mga kamay nito ang naghihintay sa kanya?